Hello mga ga, to this video ay gagawa po ako ng aking paninda at i-share ko din sa inyo yung ginawa ko. At may pa-cherries pa yung lola nyo, kaya umpisahan na po natin to. So dito ay gagawa lang po ako ng kalahating kilo or 500 grams ng ating first class flour. At gagamit po tayo dito ng apple instant dry yeast ng Achievers. At lagyan lang po natin ito ng half tablespoon. At dito meron po tayo ditong Vitapan Bread Improver ng Achievers din. Yung ating mga product, pag nabuksan na po natin, ay ilagay lang po natin yan sa mga closed container. At maglagay lang po tayo dito sa ating dough ng 1 teaspoon. Ang mga ito mga ga ay mabibili lang po natin ito sa palengke sa mga baking store. At kung wala naman ay pwede kayong bumili through online. At kung may mga brands yung chef and bakers dyan sa inyo, ay sigurado po mga ga ay meron din ho sila nito. At sunod po natin ditong ilagay yung 1 teaspoon ng iodized salt at half cup ng light brown sugar. At isang piraso na medium na itlog at half tablespoon na vanilla extract. At half cup ng tubig at half cup ng evaporated milk. Mga ga, sa ating harina ay pwede talaga gumamit po tayo dito ng all-purpose flour. Mas malambot, mas masarap yung all-purpose flour pag gamitin natin dito. Kaso wala na po akong all-purpose flour ngayon. At siguraduhin lang pong natunaw na po yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain dito yung ating harina para hindi naman magaspang yung ating dough. At lagyan po natin ito ng 1/3 cup ng margarine. Pwedeng gumamit dito ng shortening at pwede yung pure butter. Kung walang mga machine na pwedeng magpakinis dito sa ating dough, ay pwede talaga na masahin ito ng manu-mano. At siguraduhin lang po na ito'y makinis yung ating dough para maganda din yung alsa para hindi din matigas pag naluto. At iba talaga yung texture ng kinis ng ating dough pag ito'y dinaan po natin sa ating dough roller machine or kaya sa ating spiral mixer. Itong aking dough ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at putulin lang po natin ito mga ga sa 35 grams. Pagkatapos po nating putulin lahat ay agad na po natin yang pigurahin ng mahigpit. At dito sa pagpigura po natin matapos po natin yang pigurahin ng pabilog ay i-flatten lang po natin yan ng kaunti para hindi naman maging bilog na bilog talaga yung ating donut. Para hindi din tayo mahirapan sa pagluto. At yung ating plancha ay huwag kalimutan na banyahan ng shortening o di kaya magdas ng harina. At paalsahin muna natin yung ating dough ng 1, 2 hanggang 3 oras at depende din yun sa ating room temperature. At dahil mabilis lang po yung magpaalsa yung yeast na ginamit po natin, ito po, nag 80% na po yung kanyang dough, yung kanyang laki, ay pwede na po natin itong lutuin sa mainit na mantika. Ang gamit ko po dito na mantika, mga ga, yung regular oil lang po, yung tag 100 pesos per kilo. At kailangan ay katamtaman lang po yung apoy ng ating kalan dito para hindi naman mabigla, para hindi din masunog yung ating donut at nang lutong-luto din yung loob at para din hindi mangungulubot. At pagkatapos mga gagawa muna tayo ng ating palaman. So madali lang po itong lutuin. Dito meron po tayong 2 in 1 half tablespoon ng cornstarch. At lagyan po natin ito ng kunti lang po talaga na asin at 1/4 teaspoon ng ating vanilla extract. At haluin lang po muna natin yan. At dito maglagay na po tayo ng 1 cup na evaporated milk. And then haluin muna natin ito ulit and then salain. At lutuin po natin ito sa katamtaman lang po or mahina lang po na apoy. At continue lang po natin ito sa paghalo kasi madali lang naman talaga itong lutuin mga ga para hindi din masunog yung ilalim. At haluin lang po natin ito hanggang sa kumulo, hanggang sa lumapot. At pag ganito ng kalapot ay agad na po nating patayin yung apoy ng ating kalan at maglagay po tayo dito ng 1 tablespoon ng margarine. Pwede din yung butter. At tunawin lang po natin yung ating margarine at dito sa ating custard filling ay hindi na po tayo talaga dito naglagay ng egg yolk. At ito lang kalapot yung ating palaman at pagkatapos ay ilagay na po natin ito sa ating mga piping bag. At nang malamig na po yung ating donut ay butasan lang po natin ito sa gitna gamit lang po yung ating gunting. At sa pagbutas po natin dito ay huwag lang pong masyadong malalim ha para ay magkasya lang din po yung ginawa po natin na palaman. At bago po natin ito lagyan ng palaman sa gitna ay magluto muna tayo ng ating pangkuting or yung pangdas po natin dito mamaya. So dito lutuin muna natin yung ating half cup ng ating first class flour. Pwedeng sa kawali mga ga kung walang oven. Lutuin lang po natin yan dito sa ating oven ng mga 5 minutos at ganun din sa kawali. Pag sa kawali po ninyo ito lutuin. At habang hinihintay po natin maluto yung ating harina, ilagyan na po natin ito ng palaman. At ito na po yung ating harina at haluan po natin ito ng 1/2 cup ng powdered milk. At Milk Boy brand po yung gamit ko. At i-mix lang po natin yung ating dalawang ingredients at pagkatapos ay idas na po natin dito. At diskartehan
Pilihan lang po natin mga ga kung ano pong gusto na i-toppings po natin dito. Pwede din yung leche flan, meron po kayong nakikita or meron po tayong nauso ngayon na leche flan donut. Pwede naman tayong gumawa ng leche flan para po pang toppings po natin dito. Ako kasi tamad na po akong magluto niyan at meron po akong strawberry jam dito sa aking ref. Ay, naisipan ko na lang na ito na lang pong ating toppings. At para maganda at masarap tingnan, ay nilagyan ko na lang po ito ng cherries kasi meron din man ako sa ref ng ating cherries. At maraming salamat mga ga sa pagsama po ninyo sa aking video ngayon. Itong pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat muli at bye-bye!